Hi everyone, so this is CryptoChum Trader and welcome again sa panibago nating video. So bago yon, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng nakasubscribe dito sa YouTube, nakafollow sa TikTok, and yung mga trader na nasa community ko. Growing na tayo, so congrats sa atin. So dahil dyan, bibigyan ko kayo ng magandang topic and ito yung about sa directional bias. Okay? Let's go! So right now, directional bias yung itatopic natin ngayon, lower time frame and higher time frame. So introduction muna. Before yung nag-aaral ako, may nagsabi sa akin na once nalaman mo yung bias, dalawa lang naman yon, bullish or bearish, 50% correct ka na sa market. Yung another 50%, yun yung hahanapin mo yung entry mo, saan mo ilalagay yung stop loss mo, and yung take profit, and yung psychological. Okay? So, tuturuan ko kayo ng isa sa mga ways paano mo mahahanap yung directional bias, kung bullish ka ba or bearish. And I hope, pag nagets mo na to, hindi ka na magtatanong sa mga influencer sa TikTok or sa pag nagla-live ako na anong bias natin ngayon, anong trend ngayon. Gusto ko malaman mo kung ano yung bias and panindigan mo siya kasi wala namang correct or wrong answer dito. Depende talaga siya sa POV ng trader, kung scalper, day trader, or swing trader. So mag-start tayo dito sa lower time frame. Lower time frame is 1 hour below time frame. Okay? Makikita mo yan dito. 1 hour pataas yan. For 55 minutes, 30, 15. Yan yung lower time frame. Since lower time frame to, ito yung mga micro trends. Ito yung mga nasa loob ng higher time frame. And dahil maliit sila and lower time frame sila, kino-consider sila na weak trends. Okay? That's why pag may nakita kayo na support and resistance or order block sa mga 1 minute or 5 minutes, madali lang silang daan-daanan kasi nga weak pa yung trends nila. Sa higher time frame naman, ito yung 1 hour above. Sila yung 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 1 day, 1 week, and so on. Ito yung mga macro trends or strong trends. That's why pag nakakita ka ng isang candle confirmation sa 1 day or sa 1 week, kino-consider na siya na malakas na confluence. Let's say for example, si market sunod-sunod na pagkababa na ganyan, puro red, tapos bigla may nagpakita na green na malaki. Isa yan sa confirmation na si market is gusto nang mag-bullish. Strong trends yan, lalo na sa higher time frame mo makikita. Okay? So, punta na tayo sa plotting. Let's say si market is nagkakaroon siya ng bullish reaction. And kunyari, inaral mo yung pullback. Nakita mo na ganito yung trend ni market. Okay? So, bullish yan. Impulse, tapos retracement, impulse, retracement, impulse. Okay? Lahat ng tumataas, impulse. Pag bumababa siya, retracement or nagpo-pullback. Makukuha mo lang tong structure na to pag nag-aral ka ng valid pullback. Okay? So, ito yung videos ko about valid pullback part 1 and part 2. And I hope maintindihan mo siya, no? Pag hindi mo siya naintindihan, message mo ako sa community or minsan live tayo sa TikTok para magets nyo yung example ng structure. Okay? So sabihin natin, etong block na to is higher time frame. Higher time frame tong structure na to. Tapos, ang lower time frame natin, sabihin natin 15 minutes. Sila itong mga maliliit na to. Okay? Pinapakita ko lang sa inyo
This is color blue. Lower time frame, 15 minutes. Higher time frame, 1 day. Okay. So, I hope dito pa lang magigets nyo. Punta muna tayo ulit sa 1 day. Alisin muna natin to. Sa 1 day, makukuha nyo yan pag nag-structure kayo sa 1 day time frame by using pullbacks. Okay? So, aralin nyo yung market structure. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ngayon, sa loob ng 1 day na yan, merong microtrends. Okay? Which is either 1 hour yan, 15 minutes. Yan yung microtrends niya or yung 1 hour below, lower time frame. Makikita mo dyan na meron ding higher high, higher low, higher high, higher low, and so on sa lower time frame, which is nasa loob lang siya ng higher time frame. Ano ba yung kagandahan nito? Okay? Let's say kasi, kung nandito ka sa 1 day time frame at nakuha mo tong peak na to at pumasok ka sa 15 minutes, alisin natin tong 1 day. Pumasok ka sa 15 minutes. Nalaman mo yung trend is sa higher time frame, bullish talaga. Dito, kahit bumababa yung market, hindi ka kakabahan. That's because nakapasok ka mismo sa peak ng lower time frame. And ang target mo is yung higher time frame. So kahit saan ka makapasok dito sa area na to, kahit saan ka makapasok dyan sa area na yan, bullish ka pa rin kasi nga yung 1 day mo, bullish. May directional bias ka na. Kaya ka nagkaroon ng bullish bias, that's because yung 1 day mo, bullish. Okay? So, kahit saan ka pumasok dyan, actually, pwede ka pumasok dito, mas maganda lang dito, kahit dyan sa gitna. Basta yung overall bias mo is bullish. Okay? So, punta tayo sa chart. Okay? So, punta tayo sa chart. Nandito ako sa GBP USD kasi may nagre-request na kung yung mga tinuturo ko ba is effective sa crypto. Ay effective sa forex. Actually, general naman tong chart technical analysis na to, no? Pwede mo yan gamitin sa forex, sa crypto, or sa kahit na anong financial market. So, let's say nandito tayo. And kukunin lang natin tong peak na bottom tsaka itong taas. So, take note tignan nyo kung paano ko i-mark yung pullback. Okay, so ito yung 1 day natin. Ano yung minark ko? Ito yung minark ko, yung obvious highs and lows. Ayan. Kita nyo agad yung obvious. Obvious. So yan, yung obvious highs and lows. Itong brace na to. Hindi ko mabig kasi S. Yung S. Okay, so yan. Yan yung obvious highs and lows. So, magugulat ka kasi may mga pullback dyan na mini pullback. Ayan, no? Let's say for example, ito. 1, 2, 3, 4. Okay. Magulat ka kasi may mini pullbacks dyan, which is correct. May mini pullbacks naman kasi talaga dyan. Yan yung nasa micro. Okay? Lower time frame. Pero ang gusto kasi natin makita is yung sa higher time frame trend. Okay? So, impulse, retracement, or pullback. Nagpo-pullback siya. Yellow na lang. Impulse ulit. Nag-pullback ulit si market. Impulse ulit, nag-pullback ulit si market. And ngayon, magpo-pullback to si market. Ayan, nagpo-pullback na. Okay. Ngayon, kailangan mo magkaroon ng knowledge kung saan hanggang saan magpo-pullback to si market.
Usually, pwede mong gamitin yung fib. Okay? And hanggang dito sa golden ratio. Okay. Yan. So, ibig sabihin, si market na to, pwede siyang bumaba sa area na to. Okay? So, take note nagka-counter trend tayo sa higher time frame kasi ang bias natin dito, bearish. Pababa si market. Ngayon, pupunta tayo sa lower time frame para maghanap ng possible entry. So, balik tayo sa 15 minutes. Downtrend na tayo Okay. Laki, no? So, dito sa 15 minutes, pwede mo i-mark dyan yung pullback mo. Let's say ganyan. Okay. So, take note sa 15 minutes, may mga pullbacks din dyan ng pababa, pataas, and so on. Pero overall, take note, yung 1 day mo is bearish. Ngayon, anywhere dito sa lower time frame, kahit saan ka mag-sell dyan, at yung stop loss mo nandito sa taas, SL, okay, magkakaroon ka ng magandang opportunity makasabay sa trend ng market. Kasi yung 1 day mo bearish and ito yung pwede mong kunin na profit. Itong buong yellow box na to. Right? So, paano mo naman malalaman kung saan ka papasok dito? Diyan na papasok yung confluences nyo. Kung anong klaseng trader ka, kung pumapasok ka ba sa order block, pumapasok ka ba sa liquidity, sa support and resistance, sa supply and demand, doon mo malalaman. Pero kasi nakita mo na sa 1 day na bearish yung market and ika-counter trend mo, dito ka pwedeng mag-take profit. Malaki na yon kahit saan ka pumasok dyan. Okay. Ngayon, let's say nandito na si market and gusto pa rin niya mag-continuation pataas. Siyempre, magkakaroon niya ng impulse ulit na pataas sa higher time frame. Dito sa bottom, kahit saan ka pumasok dyan, makakasabay ka sa trend ng market na to. Kahit saan ka pumasok dyan. Sa lower time frame, makakasabay ka sa trend na to sa higher time frame. Pero take note, this is higher time frame. Matagal gumalaw to, lalo na sa 1 day. Kaya, ang sinasuggest sa intraday, ang higher time frame mo is 4 hours or 1 hour, tapos bababa ka ng 15 minutes or 5 minutes. Ganun mo siya titignan. So, may natutunan ba kayo dito sa directional bias? So, sure ba to nagaganto si market? Assumption lang yan. Pullback lang yung inano natin dyan. Maraming aspect kasi pwedeng dito pa lang dumaretso na siya pataas. Pero inassume lang natin just by using Fibonacci na dito siya pupasok sa golden ratio and papatuloy siya pataas. Okay? So, I hope may na-gets kayo about sa directional bias. Once nalaman nyo na to and once naka-confirm na kayo ng bias nyo, then it will be easy for you na makasabay sa trend ng market. Pagandahan na lang to ng entry, stop loss, and take profit. Okay? Malaki na yan. Kahit nga dito ka lang bumaba yung red malaki na yung take profit mo dyan. So, yun lang. If may question ka dito and nalilito ka, feel free to comment dyan sa baba. And also, pag may gusto kang i-topic, para naman hindi ako maubusan ng topic. Although marami naman akong gusto i-topic, pero kung hindi nyo naman yun kailangan, wala rin. Okay? So, mas maganda i-topic natin kung ano yung mga kulang sa inyo currently. Okay? Meron pa tayong 4 months bago mag-end ng year. So, kaya natin to. Thank you ulit for watching. I hope may natutunan kayo. And if gusto mo yung mga ganitong content, go subscribe
See you ulit sa next video.